Breaking news, bahay ng leader ng Hamas sa Gaza na palibutan na. Natunto ng Israeli forces ang bahay ng high-ranking leader ng Hamas na si Yahya Sinwar. At dahil dito, nagpahayag si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na kaunti na lamang raw ang nalalabi at mahuhuli na ng Israeli forces ang Hamas leader na si Yahya Sinwar. Bagamat hindi niya sinabi ang eksaktong lokasyon nito, matatagpuan daw ito sa malaking syudad ng Gaza o sa Khan Yunis. Ayon naman sa Israel military na kasalukuyang nagsasagawa ng kanilang ground offensive, base raw sa isang intelligence na kanilang nakalap, nasa underground daw ang leader ng Hamas. Ayon naman sa pahayag ni Rear Admiral Daniel Hagari, sa isang press briefing, ang role daw nila ay mahanap at mapaslang si Sinwar sa lalong madaling panahon. Matapos mag-anunsyo si US Secretary General Antonio Guterres patungkol sa kalunos-lunos na ground operation ng Israel at sa kakulangan ng humanitarian aid sa Gaza, ang United Arab Emirates ay nagsumite ng isang draft resolution sa UN Security Council upang magsagawa ulit ng isang humanitarian ceasefire sa Gaza. Sinuportahan naman ng 57 member states ng Organisasyon ng Islamic Cooperation ang draft resolution na ito ayon sa UAE. Digma ang US-Yemen. Totoo nga bang nalalapit na pagkatapos ng hidwaan ng Israel at Hamas? Iraq, Syria at Yemen, gayunpaman hindi magre-respond ang militar ng US sa mga pag-atake ng Houthis. At ano ang pumipigil sa US na atakihin ang Iran-backed rebels sa Yemen? Ang suporta ng US sa Israel sa digmaan na ito laban sa Hamas ay nagdulot ng kaguluhan. Ang mga militias na suportado ng Iran ay tinarget ang mga US troops ng 77 times mula noong October 17 sa Middle East. Nagsagawa ang US ng airstrike bilang pagganti sa mga milisyang ito sa Iraq at Syria. Ngunit hindi pa ito gumaganti laban sa mga rebelding Houthi na suportado ng Iran sa Yemen. Ang kanilang pag-aatubili ay sumasalamin sa takot na matrigger ang isa pang mas malawak na digmaan sa rehiyon. Nagpapakita rin ito ng mga sensitibong bagay na pangpolitika at nagmumula sa mas malawak na mga alalahanin ng Administrasyong Joe Biden patungkol sa pag-urong sa alanganing kasunduan sa Yemen. Nais ng White House na mapanatili ang kasunduan sa Yemen sa kabila ng mga aksyon ng Houthis. Nag-iingat ang US sa pagkilos na maaaring makapagbigay daan sa panibagong digmaan. Nagbabala ang mga opisyal ng US na ang military action ay isang opsyon kung bakit hindi nila inaalis ang negosasyon. Ngunit mayroong pagkakaiba sa pagitan ng pambobomba sa Iraq at Syria at ang pag-atake ng Houthi. Naudlot ang 6 na araw na ceasefire o pagtitigil ng putukan sa pagitan ng hukbo ng Israel at ng Hamas. Ito ay nang magpaputok ang teroristang grupo na labag sa naging kasunduan. Ilang oras bago matapos ang ceasefire, umatake ang mga teroristang Hamas mula sa Gaza Strip habang tinatarget ang timog na parte ng Israel. Karagdagan nito, hindi rin ibinigay ng teroristang grupo ang listahan ng mga hostage na sa wakas ay papakawalan na nila gawa ng kondisyon ng napagkasunduang ceasefire. Nagpaputok ng 50 missiles ang Hamas sa Israel ilang oras lamang pagkatapos ng ceasefire. Ang mga pagtangkang pag-atake na ito ay naudlot ng air defense system ng hukbo ng Israeli. Sa partido naman ng Israel, pinagalaw nila ang kanilang mga hukbong panlupa at pangdagat. Ang kontra-ataking ito ay tinaguri ang pinakamalakas na responde ng hukbo ng Israel at ito ay kanilang sagot sa Hamas magmula noong simula pa ng giyera. Ang kontra-atake ng Israel Defense Force IDF ay itinutok sa timog, hilaga at gitna ng Gaza. Subalit ang pinakamabigat na aerial bombing ay isinagawa sa timog na porsyon ng Gaza Strip. Una, ang mga fighter jets ng Israeli Air Force ay isinagawa ang kanilang bombing raid operations sa mga lugar na Khan Yunis at Rafah. Mga malalalang pambobomba ang ginawa gamit ang kanilang mga fighter jets sa mga ruta na iyon. Ang mga nagpaulan sa mga terorista sa bandang hilaga ng Gaza Strip ay ang mga dibisyong ika-36, ika-162 at ika-252 hukbo ng Israel. Mahalaga ang mga lugar na ito dahil marami itong mga lagusan na mistulang pinapasukan
at dinadaanan palabas ng mga terorista. Kaya naman nagpadala ang IDF ng mga panlupang hukbo dito at sinundan din ng mga airstrikes sa timog ng Gaza. Sa labas naman ng mga lugar na sakop ng IDF Air Force ay matatagpuan ang mga panlupang hukbo ng Israel na sinisira ang mga itinayong struktura at mga patibong ng Hamas tulad ng mga lihim na lagusan at mga rocket launch sites. Tumulong rin ang hukbong dagat o Navy ng Israel sa panlupang hukbo gamit ang mga barko na nagdadala ng mga missiles at iba pang mga armas sa pag-atake sa Gaza. Bilang sagot sa tangkang paglabag sa ceasefire at sa pagpapaputok agad-agaran ng Hamas pagkatapos ng ceasefire, nagpatupad ng all-out blockade ang hukbo ng Israel laban sa teroristang grupo. Nasasakop ng blockade ang malakas na pag-ulan ng mga pag-atake mula sa mga hukbong panlupa at pandagat sa ilang lalawigan. Inanunsyo ng Ministeryo ng Depensa ng Israel na higit sa 200 sa kanilang target na Hamas ang nasira sa loob lamang ng ilang oras gawa ng matinding atake ng IDF. Labis na nabagabag ang teroristang grupo sa dami ng kanilang kawalan pagkatapos ng ceasefire. Tinuruan ng matinding leksyon ng Israel ang Hamas sa paglalabag ng ceasefire at sa muling pagsisimula ng giyera ilang oras lang makatapos ang kasunduan. Binalaan naman ng mga opisyal ng IDF ang madla sa muling pagtaas ng posibilidad ng pag-atake ng Hamas sa Gaza Strip at muling pagtuloy ng giyera. Ang ministro naman ng Israeli Defense Force na si Yoav Gallant ay naglabas ng unang pahayag patungkol sa isyu na ito. Malupit na pinuna ni Yoav Gallant ang tangka ng Hamas na labagin ang ceasefire at ang kanilang desisyon na ipagpatuloy ang mga teroristang mga aktibidad ng agad-agaran. Ilang oras lamang nang matapos ang pinagkasunduang ceasefire. Ipinahayag ni Gallant na ang tanging naiintindihan ng Hamas ay ang puwersang militar at ang pagkukontra-atake ng Israel sa lugar nila ay magpapatuloy. Dahil ang huling kontra-atake ng Israel ay sa timog na rehiyon ng Gaza Strip, lumalaki ang posibilidad na ang IDF ay magpapadala ng kanilang hukbong panlupa sa timog na porsyon ng Gaza. Naglabas naman ng panibagong mapa na panggiyera ang mga autoridad kung saan sila'y nagpakalat ng mga leaflet sa mga residenteng naninirahan sa timog na porsyon ng Gaza Strip. Ang bagong mapang inilathala ng IDF ay naglalaman ng mga lokasyon ng evacuation centers na itatayo para sa mga residente na naninirahan sa Gaza. Dagdag pa ng IDF, ang mapang ito rin ay magsisilbing tulong sa paglikas ng mga taga-Palestine sa ilang mga lugar kaysa magpatawag ng biglaang mass evacuation tulad ng nangyari noon sa silangang porsyon ng Gaza noong pinalawak ang hukbong panlupa ng IDF. Kaagad na natapos ilathala ang bagong mapa, ibinalita ng mga residente ng timog na porsyon ng Gaza Strip. May mga iniwang leaflet ang mga tao ng IDF sa Khan Yunis na naguudyok sa mga residente na lumipat patimog sa Rafah dahil ang kanilang tinitirhan na lugar ay labis na mapanganib. Ninais naman ng Israel na ilantad ang hidwaan ng mga terorista at mga residenteng hindi sumusuporta sa Hamas sa timog na porsyon ng Gaza upang malayo sila sa panganib. Sa kabilang panig naman, ang mga teroristang tumiwalag sa Israel ay patuloy na nagpapaulan ng kanilang mga atake. May mga bagong detalyeng nadiskubre. Isa dito ay ibinahagi ng IDF. Ito ay ang obserbasyon na may pagkilos at paggalaw ring nagaganap sa lugar ng Deir al na matatagpuan sa hilagang silangang ng Gaza Strip. Nakita sa isang video na kumakalat sa social media ang pag-atake ng Hamas sa Deir al. Ang mga unang tunog ng pagsabog na narinig ay nauugnay sa mga pag-atake gamit ang mga missile ng teroristang grupo. Ang pangalawa namang tunog ng pagsabog ay inilarawan na ingay na gawa ng interceptor missiles ng Iron Dome Air Defense System. Sa kabutihang palad, walang naiulat na pagkamatay o pagkasugat sa mga teroristang pag-atake na ito. Agad-agaran pagkatapos ng pag-atake ng Hamas sa Deir al, sinubukan muli ng Hamas na maglungsad ng panibagong teroristang pag-atake. Ang kanila namang pinuntirya ay ang siyudad ng Holit na nasa timog ng Khan Yunis.
Agad-agaran pagkatapos ng pag-atake ng Hamas sa Deir al, sinubukan muli ng Hamas na maglungsad ng panibagong teroristang pag-atake. Ang kanila namang pinuntirya ay ang syudad ng Holit na nasa timog ng Khan Yunis. Ayon sa ulat ng IDF, may ilang mga rocket ang pinaputok mula sa Gaza na nagpatunog ng mga siren sa lugar ng Holit. Ibinahagi ng IDF na hindi raw ginamit ang Iron Dome upang i-intercept ang mga rocket na pinaputok ng Hamas, sa kadahilanang ang mga rocket na ito ay patungo naman sa walang katao-taong lugar. Pagkatapos naman ng pag-atake ng teroristang grupong Hamas sa Deir al na nasa hilagang porsyon ng Gaza, sinubukan muli ng Hamas na umatake sa timog na porsyon ng Gaza, subalit ito'y hindi naging epektibo sa kadahilanang mali-mali o inaccurate na ang targeting ng teroristang grupo. Ilang oras lamang ang nakalipas nang subukan atakihin ng Hamas ang timog na porsyon ng Gaza, pinalaki naman nila ang kanilang sakop ng kanilang mga tinatamaang lugar gamit ang kanilang mga rocket. Nagsitunugan naman ang mga siren sa Ashdod, isang lungsod sa baybayin ng Gaza, at sa mga tirahan na nakapaligid dito. Ang mga ataking ito na nagmula sa Gaza ay labis na nakatipon o nakakonsentrate sa mga bayan na malapit sa border. Inako naman ng Hamas ang responsibilidad sa pagpapalipad ng mga rockets. Ngunit base sa kanilang paliwanag ay ang kanilang mga rocket ay nasira ng Iron Dome Air Defense System bago pa ito makarating sa inaasam na lugar na Ashdod. Maliban sa mga pagtunog ng siren sa Ashdod, narinig ring tumunog ang mga siren sa gitnang porsyon ng Israel. Nagtaas naman ng babala sa mga lugar na Rishon LeZion, Laud, Ramla, Be'er Yaakov, Nes Ziona, Or Ahuda, Ashdod, Rehovot at marami pang ibang mga lungsod. Nang akuin ng Hamas ang responsibilidad sa likod ng mga pag-atake sa mga lugar na ito, sa kabutihang palad, maraming interventions ang nagawa ng Iron Dome Defense System upang maprotektahan ang mga lugar na dapat ay matatamaan ng mga pinakawalan na rockets. Maliban pa sa teroristang pag-atake ng teroristang grupong Hamas, inatake rin ng isa pang teroristang grupong nagngangalang Jihad ang Israel sa mismong araw na inatake sila ng grupong Hamas. Ang pag-atake ng teroristang grupong Jihad ay nagsimula ng malaking kaguluhan sa mga lugar na malapit sa silangang Jerusalem at sa kanlurang baybayin nito. Tumunog din ang mga siren sa komunidad ng Eliov, sa rehiyon ng Lachish at sa mga tirahan sa kanlurang baybayin ng Tekoa. Matapos ang pagtunog ng mga siren sa lugar na ito, naglabas ng pahayag ang teroristang grupo na Jihad, subalit wala namang naitalang kahit anong pinsala o kamatayan sa pag-atake sa mga lugar na ito. Ayon sa mga nakakaalam na taga-Israel, ang mga ataking ito na isinagawa ng Islamic Jihad Terrorist Organization sa pamamagitan ng pagpapalipad ng missiles ay hindi nagtagumpay gawa ng pag-intercept ng air defense system. Sa kabuuan, nagawang mapigilan ng Israel ang Hamas at iba pang mga teroristang grupo sa pag-atake at kontra-atake sa paglabag ng ceasefire na kasunduan, kaya na may nabigyan ng malaking kalamangan ng Israel sa gera. Sa mga susunod na araw, inaasahang gagamitin ng Israel ang kanilang kalamangan upang maubos ang mga teroristang grupo sa Gaza Strip at sa kanlurang baybayin nito, lalong-lalo na sa mga importanteng mga tirahan tulad ng silangang Jerusalem. Maraming salamat sa panonood. Mag-subscribe sa aming channel, i-like ang aming mga video at i-click ang bell icon upang mapanood lahat ng aming mga up-to-date videos na gawa ng aming team sa nagbabagang mga kwento patungkol sa frontlines